marami nagtatanong after that, merong tumawag sa akin na officer, merong mga estudyante ko dati sa Colegio de Amores, sa 13 Martires, yung mga estudyante ko sa Lucena, sa Sacred Heart College, nagtatanong sila sa akin, itong mga estudyante, itong mga kabataan, bakit nga ba mami o mama, school, paaralan? Bakit kabataan? Bakit nga ba school? Unahin muna natin yung tanong. Alam niyo yung school, nandyan yung concentration ng mga estudyante na wala pang laman ang utak about current issues. Ang laman lang ng utak ng estudyante, yung issue niya lang. So, yung issue niya lang bilang bata, crush, yung mga ganon, gimmick, Mobile Legends, yung mga enek-enek, yung mga ganon, yung mga ka-chika-chika sa Facebook. Yan pa lang yung alam. So, in essence, the school is a place where the youth concentrate, nagko-consolidate sila doon. So, ibig sabihin, maraming estudyante dyan na madali mong mahuhugot, madali mong masisway. Kasi ang mga estudyante dyan, wala pa sila, hindi pa masyadong buo yung power of decision nila. Yung kanilang faculty of discernment, hindi pa yan masyadong buo. Kumbaga, wala pa silang masyadong karanasan sa buhay, hindi nila, syempre pagka high school, elementary, high school ka, di ba? Masyadong alagain ka ng mama mo. Halos ayaw ka nga nilang padapuan ng lamok. So, bakit bata? May 4 na katangian ng bata. Bukas ang isipan. Ito yung teorya ng blankong papel ni Mao Zedong. Ano yung premise ng theory? Madali magsulat dito kasi blanko, walang nakasulat. Pwede ko magsulat. So, sinasabi yan sa amin, you can write the most fantastic characters in a blank paper and they will move. So, ibig sabihin, yung blankong papel, pwede mong sulatan kahit anong gusto mong isulat. So, ano yung punto niyan? Pag nauna ako sa utak ng bata, bulok ang gobyerno, bulok na yan. And it will take time for that youth na mag-mature doon sa bundok na pupuntahan niya. Okay, number 2, nakatangian ng estudyante, malakas ang pangangatawan. Hindi kami magre-recruit ng mga matiguwang, mga amoy lupa. Kasi baka mamaya, inatake yan ng rayuma, wala na, kubkob. So, number 3, mapangahas at agresibo. Alam mo yung mga bata, sulsulan mo lang yan ng konti, okay na yan. Kaya nga tingnan nyo, di ba? Madalas mag-riot kasi yung isang grupo ng lalaki, nakatambay, dadaan ng isang grupo, sulsul lang isa, o tingnan mo, nakatingin, no? Mamaya-maya yung isa, susulsulan naman yung isa, mamaya riot na yon. And number 4, alam nyo kung ano yung number 4? Pampolitika lang yan. Bakit? Magandang daluyan ng pampolitikang adhikay ng kilusan para sa matagalang digmaang bayan. Ibig sabihin, may political ambition sila. And they were able to achieve that because in 2001, nakapasok sila sa Kongreso. Hanggang ngayon, nandiyan sila sa Kongreso. So, meaning, mga estudyante, kabataan, mga apo, mga anak, gagamitin lang kayo sa political ambition nila. Okay? So, yung political ambition na yan, nandun na sila. Okay, pag-usapan na natin. Bakit nga ba ang pangunahing target? Yun na nga po, sinabi ko na sa inyo yung 4 na katangian, pampolitika lang kayo. So, paano nire-recruit yung mga estudyante? Simple lang yan. Sa school, halimbawa ako, papasok na kami. Bago kami pumasok doon, yung cut-out namin, estudyante rin po yung cut-out. Ang mangyayari dito sa cut-out, magsisika, social investigation and class analysis. Anong unang hahanapin? Meron po kaming hinahanap na mga bagay o sitwasyon. Ano ang krisis ng estudyante? May nararanasan ba siyang problema, pagka-low moral? Number 1, meron ba siyang hinanakit sa kanyang mga magulang? Number 2, meron ba siyang hinanakit sa kanyang kapatid? Number 3, hindi ito in chronological order ha, basta meron itong sitwasyon na to. Meron ba siyang tampo sa kung kanino, sa lolo, lola, auntie, uncle, basta lahat. Meron ba siyang nararamdamang diskriminasyon sa loob ng kanilang bahay? Nararamdaman niya ba na mas paborito si ate, si kuya kaysa sa kanya? So ito yung mga batang madaling gamitin at madaling galitin. Siya ba ay anak ng hiwalay ang mag-asawa? Si nanay, si tatay. Si nanay may asawa na, si tatay may asawa na. Tapos syempre may iiwan siya kanino. Ayaw niyang tumira kay nanay o ayaw siyang kunin ni nanay, ayaw din siyang kunin ni tatay. Ititira siya ngayon sa kamag-anak ng both, kinanay kay tatay. So chances are nakakaranas siya ng diskriminasyon. So meaning, ano po yung punto? Lahat ng bata na may nararamdaman
na kung anong low moral sa buhay o krisis sa buhay. Yan po yung paboritong-paborito namin. Tapos, bakit nga ba bata? Kasi nga, yun na nga po, malakas ang pangangatawan. Sa bundok po, wala kaming gagawin kundi maglakad. Wala naman pong sasakyan doon. Kung meron man sasakyan, paragos o kaya kabayo. Kabayo, dalis-disan lang yan ng bundok eh. So, pagkasunod nun, nandun na tayo sa proseso, no? Tumalon lang ako ng konti sa bundok. So, pag nakaibigan na kita, anong punto? Kukunin ko muna yung tiwala mo sa akin. Pagkatiwala ka na sa akin, friend na tayo. Huy, kain tayo sa labas, libre kita. Uy, punta tayo sa ganon, libre kita. So, syempre, hulog na. Eto na ngayon. Educational discussion, study group, ginawa ko yan. Meron kaming mga study time. Pag may study group na kami, magbibigay ako ng study time. Yung mga vacant time. And that's the reason, bakit? Ano pa yung inaalam namin sa estudyante? Ano ang kanyang vacant time? Saan siya tumatambay pag vacant niya? Sino ang kasama niya? Ano ang ginagawa niya pag vacant niya? So, pag vacant, eto na. Nandun ka na. Habang nagtuturo kami sa'yo kung ano yung Waterloo mo na subject. Ibig sabihin, yung medyo mababa ang, yung hindi mo siya hilig, yan na, babala. Oy, kumusta ka? O nga pala, ano nga ba pangalan mo? Si ganito, si Pedro. Ano trabaho ng tatay mo? In essence, yung bata na gusto naming i-recruit, siya rin yung nagbibigay ng information tungkol sa kanya, sa pamilya niya. Anong trabaho ng tatay mo? Ganon. Yung nanay mo, ganon din. Ganito. Saan ba kayo nakatira? Ayun na. So, in essence, kolektibo ako yung nagre-recruit, pero ako na rin yung kumukuha ng impormasyon tungkol sa kanya. So, yun na, hanggang sa lubog ka na sa amin, sama ka na, kung saan na. Ang masakit dito, later on, isasama na kita sa mga malawakan at sistematikong pagkilos sa lansangan. No to tuition fee increase, no to ganito, no to extrajudicial killing, no ek, lahat na. Hanggang ngayon, magrarally kayo, no to abrogation, defend press freedom, UP fight back. Yung mga ganyan sigawan, masarap pakinggan kasi yan eh. Ang masakit ito pag nagrarally ka na, anak, apo. Pag nagrarally ka na, apo, anak, tinitingnan na yung capacity mo, yung endurance, yung agility mo, okay ka bang tumakbo, okay ka bang sumigaw. For your information, after the rally, kaming mga nasa mataas na organo sa white area, nag-a-assess kami sa inyo. Ano yung assessment? Ini-evaluate namin. Si Pedro, malakas sumigaw, check. Magaling mag-agitate, check. O, diba? Magaling magsalita, check. Yun ang hindi nyo alam. Ang masakit, pag malapit na ang akyatan, last quarter and first quarter of the year, yan ang akyatan. Bakit? Last quarter, December 26, kailangan nila ng bata. First quarter, March 29, kailangan nila ng bata. December 26, anibersaryo ng partido. March 29, anibersaryo ng armado. So, kailangan nila ng bago doon. And, yan ang sinasabi namin kung bakit lagi namin sinasabi. Ang mga printing organisasyon katulad ng Anak Bayan, Kabataan, Anak Pawis, League of Filipino Students, STAND, mga kung ano-ano, mga ek-ek, na mga kung ano yan, Gabriela Youth, yan yung taga-replenish ng mga armadong namamatay, nababaliw, sumusukong katulad ko. Okay? So, ano yung penultimo? Ano ba yung talagang kakahantungan ng bata sa bundok? Eh di, warrior ka, walang motel sa bundok, walang picnic, naku po. Pag-akyat mo doon, eto na. Di syempre, kasi doon pa lang sa baba, manunumpa ka na doon. Kanino? Kay KM, Kabataang Kabayan. Ako si, may koda ka na ha. Ako si Kahuwana, Chuba-Chuba, ek-ek, mahaba yung sumpa namin. Sa baba, yung pinakadulo, ang sasabihin nun, ako si Katina, nanunumpa na pagsisilbihan ng sambayanan at iaalay ang buhay sa bayan. O, di ba? Akyat ka na ngayon sa bundok, manunumpa ka na sa armado. Another koda na naman yon. Bakit taas ka mo? Clenched fist. Para walang labas pera. Para pag nangutong kami, ang armado, ingana ba? O, di, tago ang pera. So, pag nandun ka na sa bundok,
anong gagawin sa'yo? Anong kahihinatnan mo? So pag nandun ka na sa bundok, eto na, mag-RM na kayo. Ang una muna, batayang orientasyong pang-militar. Batayang kursong pang-militar. Isa pa, batakang kursong pang-militar. Regulasyong militar. Lahat yan. Module ng sniping, module ng likidasyon, lahat. At ano pa, pati paggagawa ng mga explosive na IED, improvised explosive device. Kaya nire-recruit ang bata ng Prente, ng Anak Bayan, Anak Pawis, ng STAN, ng League of Filipino Students, ng Gabriela Youth. Kasi sila yung magdadala, sila yung magiging daan patungo sa bundok. Hindi kasi ako pwedeng lumapit sa iyo eh. Huy, Ana, si Kati na ako, kumander ako ng NPA, sama ka? Ay, hindi sama yun. Pero pag sinabi ko, uy, Ana, alam mo si Agnes ako, member ako ng League of Filipino Student. Alam mo, yung grupo namin, tumutulong yan eh. Kasi lagi nilang tumataas ang tuition fee. Babanatan pa kita ng tanong, di ka ba naaawa sa nanay mo, Ana? Taon-taon na lang tumataas ang tuition fee. Pag sumagot si Ana, naawa na nga ako eh, kawawa si mama sa kasi papa, wag mo nang bitawan si Ana. Big sabihin, madaling magalit si Ana. So, bottom line, ang taktika namin, agitate the people. Galitin mo lang siya. Saan? Laban sa gobyerno. Itanim mo sa utak niya, inaapi ka ng gobyerno dahil walang taong inaapi na matutuwa at sasabihin, tuloy mo yung pang-aapi mo ha, masarap yan. Neon lights, they're playing with my mind. Gotta get up.